So, eto yung balita pandaigdigan ngayon, mga sangkay. May nangyari nga po ngayon sa sigalot ng Amerika at Iran. At itong US President na si Donald Trump, mga sangkay, may malaking pasabog. No? Tungkol po dito sa sinasabing peace talks. Ngayon, mga sangkay, alam nyo, lahat po tayo nahihirapan dahil po sa problemang yan. Pero, ayun na nga po, nagsalita ang Pangulo ng Amerika. At alam nyo ba, mga sangkay, may nangyayari po ngayon sa loob ng Iran na hindi po alam ng marami. Pag-uusapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ngayon kasi mga sangkay, ito po yung balita. Ayon sa balita na inatras nga po o kinansela ni US President Donald Trump ang nakatakdang biyahe ng mga opisyal ng Amerika papunta sa Pakistan. Kasi dapat, mga sangkay, may usapang pangkapayapaan. Kaya nga lang inatras. Alam niyo kung bakit? Tingnan po natin. Nananatiling walang katiyakan kung muli pang makakabalik sa negotiating table ang Iran at United States sa kabila ng umiiral na ceasefire at patuloy na tensyon sa rehiyon. Sa kanyang Truth Social, kinumpirma ni US President Donald Trump na kinansilanan niya ang nakatakdang pagpunta ng kanyang mga kinatawan sa Islamabad sa Pakistan para sa susunod na round ng pag-uusap. Kinansela, mga sangkay. Kasi dapat, ano na yun meron na po talagang usapan na mangyayari. No? Pangalawa, second time na po yun. Kaya nga lang, mga sangkay, yung una, di ba, na-discarril nga po. Wala pong hinahinatnan yung kanilang pag-uusap. So, pangalawa na sana. Kaya nga lang, kinansel na po ni President Donald Trump. Bakit? Ayon sa Pangulo, sayang lamang ang oras at Sayang lamang ang oras. magiging biyahe ng mga ito dahil sa kawalan ng malinaw na pahayag sa panig ng Iran. So, wala daw pong malinaw na pahayag mula po sa Iran. Nalalabuan yung Amerika, mga sangkay. Mayroon din umanong alitan at kalituan sa loob ng pamunuan ng Iran, kaya't hindi nila alam kung sino nga ba talaga ang nagdidesisyon. Yan yung malaking problema ngayon ng Iran na hindi alam po ng marami. Sino talaga yung namumuno sa Iran? Kasi yung inappoint o bagong upong supreme leader, naglaho na parang bula. So, hindi malinaw kung sino ang nagdidesisyon. Ito yung sinabi ni Trump. I just canceled the trip of my representatives going Islamabad, Pakistan, to meet with the Iranians. Too much time wasted on traveling. Too much work. Besides, there is tremendous infighting and confusion within their leadership. So mayroon pong gulo na nagaganap daw po at kalituhan pagdating po sa namumuno sa Iran. Sino ang nagpapatakbo sa Iran? Nakaraan, mga sangkay, pinag-uusapan na din po natin to, diba, na sino kaya ang nagpapatakbo sa Iran? Kasi yung kanilang leader, ayon po sa report, nasa Russia daw po, hindi na makalakad. Dahil nga po sa ginawang pag-atake ng Israel at Iran. Sabi pa po ni Donald Trump, nobody knows who is in charge, including them. So hindi na po alam sino talaga yung in charge dito sa Iran. If they want to talk, all they have to do is call. Okay, ayan na po. Angas ng dating no? Ayoko na magpadala doon ng mga tao.
Hindi naman natin alam kung sino talaga yung namumuno dyan eh. Kung gusto nila akong kausapin, kung gusto nila ng pag-uusap, then tumawag sila sa akin. Sabi po ni US President Donald Trump. Bigat nun, men. Sinabi rin ni Trump na nakatanggap sila ng panibagong proposal mula sa Iran para sa pagwawakas ng digmaan. Gayunman hindi umano ito sapat, ayon kay Trump. Kaugnay nito ay giniit niya na mananatili sa kamay ng US ang kapangyarihan sa negosasyon at maaari umanong makipag-ugnayan ng Iran anumang oras. Samantala, sa kabila ng pagkansila ng biyahe ng US envoys nagtungo sa Pakistan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi bilang bahagi ng kanyang regional diplomatic tour. Unang nakipagpulong si Araghchi sa mga opisyal ng Pakistan, kabilang na si Prime Minister Shehbaz Sharif. Kaya mga sangkay, litong-lito po yung mga tao ngayon eh. At kahit yung Amerika, parang feeling nila, nagsasayang sila ng panahon para makipag-usap. Kasi hindi po talaga alam mo sino ang leader. Ito ba yung bagong leader nila ngayon at hindi na yung supreme leader? Kung saan nila tinalakay ang mga kabang patungo sa pagwawakas ng digmaan. Ayon sa Foreign Minister, naging fruitful ang kanilang pagbisita sa bansa at nagpapasalamat sa pagsisikap ng Pakistan na isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila nito ay nananatili ang duda ng Iran kung seryoso nga bang Estados Unidos sa diplomasya. Para sa Iran, naninindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi sila papasok sa isang forced negotiations habang may pressure at banta mula sa US. So, ito pa. Presidente pa ng Iran. Hindi na po nakakalito na kung sino talaga yung namumuno dyan eh, no? The experience of the past negotiations has intensified the distrust of the Iranian nation. Iran will not enter into forced negotiations under pressure, threats, and siege. Okay. Patigasan na lang to, mga sangkay. Git niya, kailangan tanggalin muna ng Washington ang mga blockade sa mga daungan ng Iran bago muling magbukas sa makabuluhang pag-uusap. Sa kabila ng mga hindi pagkaunawaan, nanatili pa rin ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Nilinaw din ni Trump na ang pagkansela ng biyahe ng kanyang mga kinatawan na hindi nangangahulugan ng muling pagsiklab ng digmaan. Lynn Peret. Okay. So ayan mga sangkay. Yung ganap ngayon. Pero sana matapos na to, no? Kasi bahagyang bumababa ang presyo ng oil. Mga sangkay. Pero bahagya rin pong tumataas. Ngayon nga po yung isa sa problema ng Iran, yung kanilang mga oil, sasabog na po sa kanilang bansa kasi hindi po mailabas. Hindi po maipaabot o ma-deliver kasi nga may blockade doon po yung Amerika. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.